Matapos pong mabautismuhan, makalipas po ang ilang buwan, bumalik yung pastor. Ron, balita ko na sa MCGI ka na. Huwag ka na magpatuloy dyan. Bumalik ka sa amin at gagawin ka naming presidente ng kabataan. Ipagpaumanhin niyo po, di na po ako babalik dyan. Dito ko po mas naunawaan ang aral sa Biblia. Bata pa lang po ako, namulat na ako sa pagbabasa ng Biblia dahil naiimbitahan ako na dumalo sa mga vacation Bible schooling. Minsan, kaming magkapatid ay niyaya ng aking nanay na pumunta sa bayan dahil meron daw po kaming bibilhin na mga karne panghanda namin sa piyesta. Pagdating po namin doon, sinalubong po kami ng isang matandang babae na nagtitinda nga po ng karne. At pinapasok po kami doon sa building. Ay, maya-maya, may pumasok na choir, umawit, tapos may manggagawa, nanalangin. Doon ko po na-realize na at narinig sa mga kapatid na yun pala ay doktrina. Doon ko po unang napakinggan si kapatid na Eli. At sa tulong at awa ng Diyos ay natapos po namin at nabautismuhan po ako noong July 4, 2003. Matapos pong mabautismuhan, makalipas po ang ilang buwan, bumalik yung pastor. Ron, balita ko na sa MCGI ka na. Huwag ka na magpatuloy dyan. Bumalik ka sa amin at gagawin ka naming presidente ng kabataan. Ipagpaumanhin niyo po, di na po ako babalik dyan. Dito ko po mas naunawaan ang aral sa Biblia. Makalipas ng ilang pagkakataon, ay nabigyan po ako ng ilang tungkulin. Naging miyembro po ako ng choir. Kasabay po niyan ay naging opisyalis naman po ako ng kabataan sa Cavite. Nga lang, dumating sa punto na dahil sa palagi kong pagpunta sa mga gawain, inusig po ako ng aking tatay. Yung aking tatay po ay hindi kapatid. Tuwing aalis ako, nakakarinig ako ng mga mura. Tuwing uuwi ako, lagi akong napagsasabihan ng mga mabibigat na salita. Hanggang sa hindi na po ako natiis ng aking tatay at pinalayas po ako sa amin. Nung unang linggo po na ako po ay pinalayas, tumira po ako sa kalsada kung saan po ako pwedeng abutan, ay doon po ako natutulog, doon po ako namamalagi. Pag may practice po kami ng division choir, kung saan pong lokal kami magka-practice, doon na rin po ako makikitulog, doon na rin po ako makikilaba, doon na rin po ako makikikain. Minsan, napansin ng isang servant na paulit-ulit yung damit ko. Kamusta ka na, Brad Ron? Pansin ko, laging yan na lang suot mong damit ah. Saka palagi mo din dala yung gamit mo. Ano ba nangyari? Pinalayas ka ba? Kung gusto mo, sa amin ka muna tumuloy. Nga naman, sa tulong at awa ng Diyos, yung servant na nakausap ko po na yon ay kinupkup ako sa kanilang bahay. At doon, nakapagpatuloy ako ng maayos. Pinakain ako, pinatuloy ako ng ilang buwan sa kanilang bahay. Sa tulong at awa ng Diyos sa panahon na yon, hindi man karapat-dapat, ay sumubok po ako na pumasok sa ministeryo pagkamanggagawa. At sa panahon din po na yon, dahil ako nga po ay hindi nakakauwi sa amin, kinupkup po ako ni Brad Pablo Angge sa Biga Coordinating Center. Nagkikita kami ng nanay ko. Ito anak, para sa'yo. May pagkain yan sa loob, may pera na rin. Kamusta ka na dyan, anak? Okay lang po ako, ma. Awa tulong ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman ako nag-aalala masyado. Tanggap ko na hindi na kita pag-aari. Mag-aari ka na ng iglesia.
Kaya nung panahon na yun, mas lalong lumakas ang loob ko na magpatuloy. Makalipas po ang 5 taon, nagkasakit po yung aking tatay. Salamat sa Diyos at okay ang lagay mo. Pa, pumunta ako dito dahil alam ko nangangailangan ka. Dala ko yung tulong galing MCGI. Ba't ako tutulungan? Hindi naman ako kapatid. Dapat nga tay, mas lalo ako magpasalamat dahil tinutulungan ka kahit hindi ka kapatid. Pagkatapos nun, gumaling po sa sakit ang tatay ko, naramdaman ko yung pagmamahal ng isang tatay na hindi ko naramdaman sa loob ng 5 taon. Lagi akong ipinaghahanda ng pagkain, binibigyan ako ng pamasahe pang destino, at lagi akong kinakamusta. Nga lang dahil sa kanyang karamdaman ay pinagpahinga ang aking tatay makalipas din ng 4 na taon. Kaya sa mga kabataan na maaari ngayon ay dumaranas ng mga pagsubok, mga pang-uusig, ay laksan niyo ang loob ninyo, mga kapatid. Huwag po kayong mapanghinaan dahil lagi po nating iisipin na bahagi yan ng paglilingkod natin. At nandyan ang Diyos na laging sasama sa atin sa anumang tungkulin na ating tutuparin. Sa ngayon, ako po ay nagpapatuloy bilang isang servant na destino sa isang lokal at kabilang din po ako sa MCGI Youth International Officers at kasama ng ilang pang mga committee na kinabibilangan po natin sa ngayon. Ang aking pamilya naman ay halos lahat po kami ay kaanib na sa MCGI. At sa tulong at awa ng Diyos ay nakapagpapatuloy sa aming kani-kaniyang mga tungkulin sa iglesia. Ako po si kapatid na Ron Mayo at ito ang istorya ng aking pananampalataya.